Meron ako nakitang post sa ating group, Traders Empire, which is ang sabi ni ma'am, let's see buy 17K. Di nabantayan, bumagsak na pala ng bumagsak. Sabi niya. So, nagtanong ako, sabi ko, anong stock yan, ma'am? So, sabi ni ma'am is X at ISM. So, tinanong ko rin kung saan siya pumasok sa 2 pesos with X. Tingnan natin sa price action kung ano ba ang nangyari kay Surpass. So, as we all know, downtrend yung stock. But, it doesn't matter kapag, kahit sabihin mong downtrend, kapag nagsiship siyang ganyan, pwede kang kumita. So, if you are a trader, pwede kang kumita sa ganitong setup or sa ganitong trend galaw ng price action. So, tingnan natin kung anong nangyari. DOS daw siya pumasok, which is here. DOS. So, hindi ko lang malaman kung dito, dito, o dito. Either sa tatlo na to. No? Na tatlong kandila. So, after that green bullish candle, which is strong close din ito. Last February 11. Strong close siya kasi yung high niya, tsaka yung closing niya, hindi magkalayo. Which is strong close, ang tawag namin dyan. But the thing is, bakit siya nauntog? Ano yung guide na pwede nating makita kaagad para maka-out tayo sa isang stock? So, hindi MA9, walang gamit. Where's the MA20? It's still loading. Hindi MA20. Hindi rin MA50. Hindi rin MA100. So, gusto ko lang pakita sa inyo na it's MA200. Kung nagbabasa kayo ng libro, yung Traders Empire book, ano yung tinawag ko sa MA200? Ano yung definition ko according to my observation? So, ako yung inaral ko siya, sabi ko, I think ito yung term niya. I think ito yung pangalan niya. Ito yung meaning niya. Ganito ko siya gustong bigyan ng definition kapag sa price action, kung ano yung significance niya. So, naging resistant siya ng price, which is hindi na nga inabot. After that, although strong close, pagkatapos ng is bumagsak ng bumagsak. Kung halimbawa si ma'am bumili sa breakout, ito yung breakout, diba? Sabihin natin breakout. Nagkaroon ng onting gap nung pagka-open. Mas mataas sa naging closing nung yesterday, diba? Ang opening niya. Halimbawa, dito bumili si madam. Halimbawa sa DOS. DOS nga daw, diba? Halimbawa, dito siya bumili. Guhitan ko, DOS. Halimbawa, dito siya bumili, tapos naging confident siya, strong green candle to. Tataas pa to bukas. Sige, pwede na ganun siya, di ba? Pero kinabukasan, hindi ganun yung nangyari. At ang mas masama pa, pagkatapos niyang mauntog, pagkatapos nag-resist siya dito, hindi niya halos na-touch talaga, nakaharang na talaga tong MA200 as resistance, price resistance, is tinamaan pa yung average niyang DOS. So, kung bumili ka dito sa lugar na to, or kunyari, buy on breakout, sabihin mo, tapos naging confident ka, kaya lang kinabukasan, it's a strong bearish candle. Tapos, tinamaan pa yung price average. That is a bad signal. Hindi siya magandang signal dahil, ayan, nabuong-buo din yung katawan niya. Ito yung resistance niya na hindi niya binasag. So, kinabukasan nun, red. Tapos, ito yung nagsisilbing support niya, hindi rin kinaya, red uli. Pagbasag dito, wala na. Deads. Deads to. So, nasa ng support na naman nito? Dito yan. Dito ang support niya. Kuhanin natin dito. Yan ang kanyang current support. So, hindi natin, bukas kapag walang hammer or doji or reversal candle, ito yung titignan natin. Okay? So, sorry po ma'am kung
kung naitopic ko 'to, kung ayoko ma-offend kayo, gusto ko lang ipaliwanag na hindi ko makitaan ng justice yung ₱2. Hindi ko makitaan halimbawa dito ka bumili ta's naging confidence ka, kinabukasan bumagsak, puwede pa yon yung parang, wala ka lang time gano'n, hindi mo napansin. But the thing is dapat nakita natin na it's a strong bearish candle, tuntog na sa resistance, then tinamaan na yung average niyo. Dapat aware na kayo na that is weak, that is bearish. At then nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na siya. Eto, hindi na niya tinamaan. Tapos tuloy-tuloy na. So ito, pagbukas walang reversal candle, ito na ang next support niya. So hindi natin sasabihin na, bibili na tayo. So titingnan muna natin yung momentum. Kung mag-shift na rin yung momentum kasi pababa eh. Okay? So kung 17,000, mga 20% na mahigit yung cut loss ni ma'am. The thing is realized loss yon. Manigan talaga. Talagang lumipad. Lumipad na wala. Hindi siya ipit, lumipad na wala. Okay? Realized loss. So, kung may tinatawag na realized profit, meron din tinatawag na realized loss. Realized profit is nakabig mo na. Ito naman is nabenta mo na, natalo na. So, ano gagawin natin dito? Kailangan marunong tayong tumingin ng support at resistance. Kapag nauntog, lalagyan nyo lagi ng stops yung binili nyong stock. Sulat nyo. Lagyan nyo ng support and resistance. Lagyan nyo ng stops yung stocks nyo. Huwag tayong umasa sa false hope. Yung umaasa tayo, wala na yung inaasahan natin, wala na sa plano. Gusto ko nga ibigay sa inyo lahat ng dapat kong ibigay, ituro dito eh. Ano pa bang gusto nyo sabihin ko or gusto nyo makita? Sabi niya, 2. Halimbawa, dito siya bumili sa green. Dapat alam niya na merong resistance dito, MA200. Pa-comment po kung ano yung tawag ko dito sa Traders Empire book. So, kinabukasan, hindi pa rin siya nakabasag. The thing is, gumawa ng red bearish candle. So, ano yan, no? Solid. Solid pagkakauntog. Tapos tinamaan na yung average ni ma'am. So, magka-plot ka niya ng support. After that, bearish, magka-plot ka ng support. The thing is, buo-buong katawan pa din. Ayan, buo-buo yan, no? Buo pa rin, no? Buo pa din, no? Buo-buong katawan yung mga nagiging pula. Yun. Yun ang gusto kong makita ninyo. What went wrong? Untog sa resistance. Hindi nag-hold sa support. Then dito yung support. Bukas, dahil nga medyo tong candle, bukas kapag hindi siya reversal candle, hindi good candle. So ito nag-support. Pag hindi good candle bukas, syempre hindi siya buying. Ngayon dito na yung susunod mong titignan. Okay? So, yun. Yun ang explanation ko dito. Nauntog siya sa resistance. So, hopefully, naging maliwanag. Salamat sa pakikinig at sana may nakuha kayo. Pag may tanong po, pwede nyong ilagay sa comment para malaman ko kung ano ba yung gusto nyong maunawaan. Salamat. Bye-bye.